Alas 4:37 na po ng umaga. Aba, 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 umaga na! Bangon na! Kape na! Marami na ang nasa kalsada, marami na ang nauna sa'yo. Sabayan ang pagbangon ng mga tamang balita sa Pinoy Gising! Kasama ang dalawang mas nakakagising pa sa barakong kape. Lahat ay gising kay Daryl Justin. At babangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, live on air and online. Alas 4:30, gising na sila. Lunes hanggang Biyernes. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Aba, gising na para mas maraming grasya. Ang title po ng kantang yan Drive yan. By Ben Rector. Ayan. 3.2 from the driveway of my Pero house. sa ngayon po, dahil nagtataasan na ang presyo ng gasolina, hindi po muna tayo magdadrive. Dahil magra-ride po muna tayo. So we encourage our people, citizens na gumamit muna ng public transportation para makatipid tayo. Dahil kung mapapansin po natin, nauubos na po ang supply ng mga crudo sa mga gasoline stations. Ayan. Sus, Mariosep. Ayan. Mapapansin din po natin, though piso hanggang 2 pisong taas pasahe po, naaprobahan na po for public transportation. Isa po yun sa mga matagal nang hinihiling ng mga ating, lalo na ng mga jeepney drivers. Ngayon naaprobahan na. Ayan. Tapos nabigyan na rin po ng ayuda ang ating mga tricycle drivers. Pero question po ng iba pang mga transport groups, lalo na po yung mga truck taxi drivers, pati po yung mga jeepney drivers, kailan naman po sila mabibigyan? Kung mapapansin po natin, mas parang kailangan po ng mga jeepney drivers. Ayan. Just left her. Saka yung 5,000 pesos na ipinamigay po sa ating mga tricycle drivers, pang iilang araw lang po yan. So we encourage our government na mag-isip po ng pangmatagalang solusyon para po maibsan ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayan po, isa na po dyan yung pagbabawas o pagtatanggal sa excise tax ng langis. Anyways, ayan po. Mamaya po makakasama natin si Daryl Justin. Sa kalan ni Daryl Justin, ako po muna ang inyong makakasama sa 30 oras at sa 30 minutong balitaan. John Riz Calata. Aba, gising na para mas maraming grasya. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na po ang headlines sa Pinoy Gising ngayong Marso 18 taong 2026, araw po ng Miyerkules. Pinoy Gising! Piso hanggang 2 pisong taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon, aprobado na. Pinoy Gising! 2,000 OFWs mula Middle East inaasahang makakauwi sa bansa bago matapos ang linggo. Pinoy Gising! 2 pisong dagdag sa kada kilo ng imported at local rice, epektibo na. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 10 katao patay sa sunog sa Odisha, India. Pinoy Gising! Balitang pampalakasan, Alex Ayala posibleng magkaroon ng rematch sa Polish women tennis player. Pinoy Gising! Sa ating segment, may kilala ka bang pet abuser? Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Online games nakakadagdag ng kaalaman at epektibo pang tanggal ng stress. Nako, let's prove it! Pinoy Gising! Sa isa pang segment, mga magulang na ayaw pabakunahan ang kanilang anak, parurusahan daw. Alamin kung yan ay fact or fake. Pinoy Gising! At balita sa mundo ng showbiz, K-pop boy group na BTS nagpasilip ng kanilang teaser para sa kanilang comeback. Lahat ay gising kay Daryl Justin at babangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! At para sa detalye ng ating mga balita, aprobado na ng Department of Transportation ang dagdag pasahe
para sa mga pampublikong sasakyan ay ipatutupad na bukas, Marso 19. Ayon sa ahensya, ito ang mga sumusunod na fare adjustment na ipatutupad. Para sa mga traditional jeepneys, 14 pesos para sa unang 4 na kilometro at karagdagang 2 pesos sa mga succeeding kilometers. Habang sa modern jeepneys naman, 17 pesos para sa unang 4 na kilometro, habang 2 pesos 40 sentimo na dagdag naman para sa mga succeeding kilometers. Para sa mga ordinary or metro or city bus, 15 pesos sa unang 5 kilometro at 2.49 pesos naman sa mga succeeding kilometers. Para naman sa mga air-conditioned metro city bus, 18 pesos sa unang 5 kilometro, habang 2.97 pesos naman sa succeeding kilometers. Sa ordinary provincial buses, 12 pesos sa unang 5 kilometro at dagdag na 2 pesos 20 sentimos sa mga susunod na kilometro. Para sa mga TNVS, 20 pesos na dagdag sa base fare. Sa mga airport taxis naman, 40 pesos na dagdag sa unang 500 metro. Samantala, sa P2P buses naman, 15% increase batay sa existing fares sa mga ruta. Pinoy Gising! Samantala, inaasahang magbabalik bansa ngayong linggo ang nasa 2,000 overseas Filipino workers mula sa gitnang silangan. Kasunod ito ng patuloy na tensyon sa rehiyon na nakaapekto sa kaligtasan at trabaho ng mga Pilipino sa Middle East. Ayon sa Department of Migrant Workers, magmumula ang mga OFW sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Oman, Qatar at Israel. Maingat nilang isinasagawa ang repatriation kabilang ang pagproseso ng exit clearances at visas upang masigurong maayos ang pag-uwi ng ating mga kababayan. Sa ngayon, nakabili na ang pamahalaan ng mahigit 1,000 tiket para sa repatriation at post-repatriation ng karamihan para sa chartered at commercial flights. Tiniyak ng DMW ang patuloy na suporta sa mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa gitnang silangan, kabilang ang tulong pinansyal at reintegration programs. Pinoy Gising! Sa iba pang headline, nagsimula na ang magdagdag ng 2 piso sa kada kilo ng imported at local rice ang ilang retailers, kasabay ng malakihang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Philippine Rice Industry Stakeholders Movement co-founder Orly Manuntag, kahit nananatiling matatag ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, nagmamahal pa rin ang presyo nito sa local market dahil sa pagtaas ng gastusin para sa transportasyon at distribution nito. Samantala, batay naman sa Department of Agriculture, pumalo na sa 58 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng imported rice sa ilang palengke, na mas mataas sa target ng pamahalaan na 48 hanggang 50 pesos lamang. Dahil dito, pinag-aaralan na sa ngayon ng ahensya ang pagpapatupad ng price cap sa gitna ng pangamba sa posibleng profiteering. Oras na alas 4:49, tanggap tayo ng sunod-sunod na reports. DWIZ Patrol Report! Resolusyon na nananawagang padadaanin sa local courts ang mga ipapaaresto ng ICC at iba pang international bodies pinagtibay ng Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Inaprubahan ng Senado ang resolution na nagsasaad ng posisyon ng Senado laban sa extrajudicial rendition o pagsusurrender sa sinumang Pilipino sa dayuhang korte o jurisdiksyon. Sa inaprubahang Senate Resolution No. 307 ng Senado, nakasaad na dapat bigyan ng pagkakataon na makadulog sa mga korte sa bansa para sa legal remedies ang sinumang Pilipino bago sila isuko o extradite sa ibang bansa. Bumoto kontra sa approval ng resolution sina Senators Riz Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Matatandaan na isinulong ang resolution ng 9 na senador na miyembro ng minority bloc. Ito'y matapos ilabas ng International Criminal Court o ICC ang listahan ng mga co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinakaharap ng mga kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Kabilang sa co-perpetrator daw sina Senator Bongo at nagtatago na Senator Ronald Bato de la Rosa na kapwa kasapi ng minority bloc na pumirma sa resolusyon. Sa pagboto kontra rito, pinuna ni Ontiveros na tinutumbok na resolusyon ang pagdepensa sa soberenya at sa due process at marami anyang nakakalitong legal concepts, pero ang totoo, pinatutungkulan anya ang pagsurrender sa ICC. Iginit ni Ontiveros na hindi pagkakait ng due process ang pagdulog sa ICC, sa halip ICC mismo
mismo ang due process kung saan marami na raw inavail na karapatan si Duterte. Sa pagboto rin kontra rito, pinuna ni Pangilinan na ginamit na argumento ng sponsor na resolution ang due process, national sovereignty at primacy ng local courts, pero walang nabanggit tungkol sa libo-libong pinatay o napatay sa Oplan double barrel ng Duterte administration. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa pagkakataong ito, tanggap po tayo ng Metro Patrol Report. Metro Patrol Report. Mag-price monitoring at ulam tips muna po tayo. Kasama po natin si Mama Beth Samson. Good morning, Mama Beth. Good morning, John Riz. Mukhang magkakaproblema tayo sa mga pagbili ng bigas ngayon dahil dati nakakakita pa ako ng 40 pesos na bigas. Samantala ngayon, nakakapansin ko, 45 yung pinakamurang bigas at tumaas na yung imported rice, 50 pesos. Dating 58 pesos na, naging dating 50 pesos yan. So, yung dating binibili kong bigas na mula 40-45, nag 56 ako. Ngayon, 60 pesos na ang budget ko sa bigas. So, ang baboy naman, ang kasing pigi, laman at giniling, 350 pa rin per kilo. Samantalang ang special ribs, 340 at ang liempo, 380. Ang manok naman, 180 hanggang 190 per kilo. Sa isda tayo, ang bangos, 220 hanggang 340 kada kilo yan. Depende sa laki at ang tilapia 160. Galunggong 300 pesos. Espada, dalagang bukid, asuhos at bisugo 300 hanggang 320. Kung gusto niyo magpangat sa kamatisan, sapsap yan 220, pwede rin 200. Ang pusit kalawang 280 hanggang 320. Samantalang ang hipon, yung maliliit 280 at yung malalaking hipon 550 kada kilo. May tumpok din, John Riz, na 100 piso kada maliit na platito. Ang ulo ng maya-maya 200, ang laman 240. May mga isda na nakatumpok na sa halagang 100 piso para makaabot ang kanilang budget. Sa gulay, ang repolyo 60 pesos pa rin, samantalang ang sayote 40 kada kilo. Patatas 70, pechay bagyo 50, ang carrots 150 per kilo, ang labanos pang sigang 60 pesos, ang bagyo beans 100 per kilo, ang bell pepper 160 pesos per kilo, samantalang ang kamatis ay 40 kada kilo. Sibuyas na pula, 100 piso at ang puti 90, bawang 140, ang chicharo 150, siling na buyo 180 kada kilo. Ito naman sa ating ulam tips on a Wednesday. Yung iba kasi nagpa-fasting na kada Wednesday katulad ni Dari. Hindi yan nagkakarne at manok pagdating ng Wednesday pag gantong Lenten season. Yung iba naman, kung gusto nyo pa rin kumain ng karne, eto, pwede kayong mas sinigang na baboy o nilagang baboy, minudo. Itong sa atin naman isda ay pwede kayong magsinigang na bango sa bayaba, sarap yan. Pwede rin kayong sa gulay naman, pwedeng lumpiang gulay, lumpiang togi, lumpiang Shanghai, lumpiang sariwa, sarsyadong bangos, pritong espada, sinigang sa miso, kinamatisang sapsap, tinolang manok, apritada, kaldereta, at ang hindi pinagsasawaan na araw-araw hinahanap na mga bagets. Ako, hinahanap ko na rin. Nasanay na rin ako. Nako, ito yung BFC natin ng Dary's Fried Chicken. Kaya lagi, yung isang mama sa loob, laging dumidigay. Kaso wala po, si Boy Digay, kaso wala po yung ano ngayon si Daryl Hahabol pa po okay mamaya. lang. Okay lang, hahabol yan. Tignan natin, makasakali makahabol. Anyway, para sa ating, siyempre John Riz, para sa ating ulam tips na pinagising, ang inyong palengke queen, Mama Beth Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama at kahit anong panahon, magpa-budget tayo ng tama. Ako original yan. Back to you. Pinoy Gising! Thank you, Mama Beth. Tanggap pa po tayo ng isang report. 2 pekeng Pilipino arestado ng immigration. Detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Arestado ng Bureau of Immigration ang 2 Chinese national na nagpakilalang mga Pilipino. Ang dalawa ay kinilala ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado
na sina Bao Gusu, 53 taong gulang, at Yosun Kai, 50 taong gulang, pawang mga Chinese national na gumagamit ng mga peking dokumento at nagpapakilalang mga Pilipino. Sangayon sa Bureau of Immigration, nakatanggap sila ng impormasyon buhat sa Armed Forces of the Philippines at Bureau of Immigration Intelligence Division kung kaya't nagsagawa ng operation at naresto nga ang dalawa na nagpapanggap na Pilipino. Nakumpiska rin o nakuha rin ng immigration sa kanilang follow-up ang tunay na pagkakakilanlan ng dalawang Chinese national na napanggap na Pilipino. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Sempina May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Nakuha naman natin ang ating isang segment, may kilala ka bang pet abuser? Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. May kakilala ka bang nang-aabuso ng mga hayop? Nako! Bawal ito. Stress reliever nga kung para sa ilan ang mga aso at pusa. Pero madalas, kung ituring ay para talagang kapamilya. Kaso, mayroong mga pagkakataon na hindi makatarungan ang pagtrato sa kanila. Ang maling paraan ng pakikitungo sa mga hayop ay labag sa Republic Act No. 8485 o mas kilala bilang the Animal Welfare Act of 1998. Layunin nito na pangalagaan ng pisikal at psychological na kalagayan ng hayop. Binibigyang diin din dito ang mahigpit na pagbabawal sa pang-aabuso, pagmamalupit at pananamantala sa mga hayop. Ang sino mang lumabag ay mapaparusahan ng pagkakakulong ng hanggang 1 taon o higit pa at pagmumultahin ng hanggang 100,000 pesos. Depende sa bigat ng pagkakasala. Maaari namang makulong ng hanggang 3 taon at magmulta ng hanggang 250,000 pesos kung ang pagkakasala ay ginawa sa alinman sa mga sumusunod: sindikato, negosyante na ginagamit sa iligal na paraan ang mga hayop, at public officer o empleyado. Kaya sa susunod, maging isang responsable na pet owner. Hindi man sila nakakapagsalita, mayroon din naman silang pakiramdam tulad natin. Huwag kalimutang pahalagahan ang mga hayop para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! At para sa balita sa mundo ng showbiz, K-pop boy Tagal group. naman. Ayan na. K-pop boy group na BTS nagpasilip ng kanilang teaser para sa kanilang comeback. Detalye mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, naglabas ng unang pasilip ang Netflix para sa pagbabalik ng K-pop boy group na Bangtan Sonyeonjan o BTS sa pamagitan ng kanilang bagong album na Arirang matapos ang 4 na taong pagiging inactive sa K-pop industry. Sa trailer ng BTS The Return, makikita ang 7 miyembro sa iba't ibang yugto ng paggawa ng album, kabilang ang recording sessions at pananatili nila sa Los Angeles kung saan sila nagtrabaho na magkakasama. Ayon sa leader ng grupo na si RM, sinubukan nilang balikan kung ano ang tunay na bumubuo sa kanilang grupo habang binigyan din ni na Jimin ang kahalagahan ng pagbabago ng kanilang musika. Aminado ang grupo na may pressure sa kanilang pagbabalik matapos ang kanilang military service, ngunit naniniwala silang kaya nilang maghatid ng kakaibang proyekto para sa kanilang fans. Ipapalabas ang BTS The Return sa Netflix sa March 27 habang ilalabas ang album na Arirang sa March 20 kasabay ng kanilang pagbabalik sa music scene. At iyan aking balitang showbiz para sa Pinoy Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Diyan lamang po kayo, alas 5 na po. Bakit? Diyan Andyan kayo, lamang. siyempre, nandyan ka na, abangan ka Hindi nila. pa, alam mo ngayon ko lang nalaman Ano na 30 hours pala paring winner ang Di ba? coverage ng Pinoy Gising. Mali, 30 Oo, minuto lang. oras ng balitaan daw. Minuto lang. Sabi ko, may pala ko mapapasukin yung ibang mga angkor. Buong araw sa atin. Buong araw sa atin. O, di ikaw na lang mag-isa. Ubus boses mo. Ay, Nako, nako. ayan. Alas 5 na po ng umaga. Alas 5:01 na.
Tuloy-tuloy na balitaan, susunod na. Sa pang segment, mga magulang na ayaw pabakunahan ang kanilang anak, parurusahan daw. Nako, alamin yan sa fact or fake. Pino Gising! At sa mundo na showbiz, Jeric Gonzalez inaming hiwalay na sila ng beauty queen na si Rabia Mateo. Lahat ay gising kay Daryl Justin at mabangon ka talaga sa pagkahilata kasama si John Riz Calata. Pinoy Gising! 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng morning, narito pa ang ibang mga balita. Pino Gising! Nagpaabot ng tulong ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Indigenous Peoples Community ng Tiboli bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility Program. Layo ng hakbang na maabot ang mga pamilya na naninirahan sa mga remote areas at kabundukan na madalas mayroong limitadong access sa mga basic government services. Pinangunahan nina PCSO Chairman Retired Judge Felix Reyes, katuwang sina PCSO Directors Jennifer Leongson Guevara at Janet De Leon Mercado ang pamamahagi ng 2,000 charity timba food packs na naglalaman ng ilang essential food items. Maliban dito, nag-distribute din ng gamot at vitamins ang ahensya sa ilalim ng kanilang medicine donation program at nagsagawa ng telemedicine consultations sa tulong ng MWell of Metro Pacific para matutukan din ang mga pangangailangan sa kalusugan ng mga IP. Sa pamamagitan ng inisyatiba, pinagtitibay ng PCSO ang kanilang commitment para matulungan ang mga komunidad na higit na nangangailangan dahil ang PCSO hindi umuurong sa pagtulong. Pino Gising! 7 minuto na po, 7 minutes na makalipas ang alas 5 ng Wednesday morning. Sinupalpal ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II si Manibela President Mar Valbuena hinggil sa fare increase. Kasunod ito ng pahayag ni Valbuena na kulang ang pisong dagdag pasahe sa tradisyonal na jeep dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay LTFRB Chairman Mendoza, hindi lamang 1 pesos ang tunay na dagdag pamasahe kundi umaabot ito ng 2 piso kapag tinitignan ang kabuang datos. Paliwanag ng LTFRB official, kung susuriin daw ang mga dokumento, dating 12 piso o 12 pesos lang ang pamasahe, kaya't kinumpara sa kasalukuyang pagbabago ay lumalabas na 2 piso ang aktwal na pagtaas. Nabatid na inanunsyo ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ipatutupad na sa Huwebes o bukas ang pisong dagdag pasahe sa tradisyonal na jeepney habang 2 piso naman ang fare increase sa modern jeepney. Pino Gising! Samantala, pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa ng Senado ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis. Tutugon ang Senate Bill 1982 sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sa deliberasyon sa panukala, 17 ang bumotong pabor habang wala namang tumutol at nag-abstain. Ayon sa sponsor ng panukala na si Senate Committee on Ways and Means Chairperson Pia Cayetano, maaaring maramdaman ang epekto ng suspensyon ng excise tax sa loob ng 30 hanggang 45 days matapos itong maisabatas gayong napatawan na ng buwis ang mga stock ng petrolyo na nabili ng oil companies bago maaprubahan ang panukala. Batay sa paunang komputasyon, kabilang o kapag tinanggal ang excise tax, 11 pesos and 20 centavos ang mababawas sa presyo ng kada litro ng gasolina at 6 pesos and 72 centavos sa diesel. Maaaring gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan kapag sumampa o lumampas sa $80 ang kada bariles ng petrolyo sa loob ng isang buwan hanggang sa katapusan ng 2028. Habang ibabalik naman sa dati ang excise tax kapag bumaba na ang presyo ng petrolyo sa $80. Pino Gising! Maaari pong tumaas pa ang presyo ng bigas mula sa langis. Bigas naman kung patuloy o magpapatuloy po ang pagtaas din ng presyo ng langis. Ito ang binabala ng Grains Retailer Confederation of the Philippines o GRECON sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon kay GRECON National Spokesman Early Manutang, kahit pa nagsimula na ang anihan ng palay, inaasahan pa rin ang pagtaas ng hanggang 2 piso kada kilo ng bigas dahil sa logistics cost o gasto sa pagbiyahe ng mga naturang produkto.
Sa ngayon po, nakikita po namin yung 2 piso po bawat kilo. Yung possible po na taas. Pero kung mas higit pa po dyan, nakikita namin siguro hindi naman siya tama sa panahon na ngayon. Kasi kung baka magkaroon ng speculation yan, kawawa naman yung mga kababayan natin. Sa ngayon po, sa pag-compute po namin, nasa 2 piso po yung nakikita po namin na tamang itataas po na presyo po ngayon. Depende po syempre po sa laki po ng presyo na itataas. Kailangan po namin ma-compute yan. Sa kabila nito, nilinaw ni Manuntag na nananatiling sapat ang supply ng imported rice sa bansa at magpapatuloy ang importasyon hanggang sa mga susunod na buwan. Sa ngayon po, yung sa supply po ng imported rice, tuloy-tuloy naman po na meron pong dumarating. Okay. Nakatunayan nga po, yung pong January, meron pong naibigay na 450,000 metric tons. Ngayon pong February, ganun din po. Ngayon naman pong March, April. At ito nga po sa March 23, pag-uusapan naman po yung para po sa Mayo po at onwards na importation natin dahil malapit na po yung after po kasi ngayon nag-harvest po tayo. Peak harvest po ngayon itong March at April. So ito po yung sinasabi po natin na tulungan naman natin mga local nating farmers. At after po nito, papasok naman po tayo sa May, early lean months hanggang June, July. Ito naman po yung peak season po ng lean month season sa susunod po na quarter. Sabi ko sa iyo, pare ko, yan talagang pinaka-maapektuhan dito. At the end of the day, the consumer eh. Oo. Tayo mismo nakikinabang eh. Kasi ang gagawin lang naman nila, doon naiintindihan natin na talagang kinakailangan nila mag-adjust kasi yun naman yung pangangailangan dahil malulugi sila. Pero to a point, kailangan ma-realize ng mga government officials natin na umaaray na kung sino yung pinaka-nakikinabang dito, which is the consumer, yung mga customer mismo. Ako, I understand naman yung part na medyo ang tagal kasi nung pagpasa ng isang solusyon yung excise, pagtanggal ng excise tax eh. Pero wala bang parang mas mabilis na way para maipasa agad Tsaka yun, kung ganon? gusto talaga nila i-push na from their side, parang what's taking, yun na lang talaga yung tanong what's taking you so long para lang aprubahan yan? Ayan. Ay nako, napakinggan po ninyo, hindi kami, hindi rin ako, napakinggan nyo kanina ang tinig ni Grecon National Spokesman Orly Manuntag sa pareham ng DWIZ. Pino Gising! Naniniwala ang ekonomistang si Michael Ricafort na templated na o hindi na bago ang epekto sa buong mundo, partikular sa ekonomiya ng Pilipinas, ang lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Ricafort, nakamulatan na ng mga Pilipino ang nasabing sitwasyon na nangyari na rin noon pang dekada 80 at 90 pati na rin noong 2019 dulot ng Russia-Ukraine War. Bagamat di na nagulat sa malalang epekto, pinayuhan ni Ricafort ang publiko na maghigpit parang sinturon o magtipid upang makaraos sa naturang krisis. Umaasa rin ang ekonomista na magtatapos na ang kaguluhan sa Middle East upang manumbalik ang normal na supply ng langis maging ang ekonomiya ng mundo. Sana yun na lang po yung panalangin na lahat. Matauhan yung mga nagigera dyan at mag-normalize na. Huwag na isabutahe yung mga barko, yung mga crew na huwag i-hijack, huwag tirahin ng missile na nadaan dyan para tuloy na mag-normal na yung supply. Ayun na lang po. Iyan po ang tinig ng ekonomistang si Michael Ricafort sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! Samantala, kinumpirma ng isang grupo ng mga trucker na tataas ng hindi bababa sa 30% ang gastos sa logistics dahil sa pagtaas ng presyo ng langis na dulot ng sigulot sa Middle East. Sinabi ni Confederation of Truckers Association of the Philippines Incorporated President Maria Zapata na napagkasunduan ng 30% na pagtaas ng singil sa kanilang serbisyo nang umabot sa 90 pesos kada litro ang presyo ng krudo. Dahil sa mga nakaambang dagdag presyo, sinabi ni Zapata na magkakaroon sila ng pagpupulong kasama ang kanilang mga miyembro upang talakayin ang pinakamainam na paraan para sa kanilang mga kliyente. Samantala, nananawagan si Zapata sa pamahalaan na isama ang mga truckers sa mga sektor na maaaring makatanggap ng ayuda sa gitna ng krisis sa presyo ng langis. Pino Gising! Sa oras na alas 5, Sige, kaya may bago tayo. 5:40 na lang. 5:40 na lang. Okay, ayos yan. Good. Okay, tanggap tayo ng weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Nasa kabilang linya po si Miss Lori De La Cruz. Good morning po, Miss Lori. Good morning at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Patuloy na makakaranas ng maulap na papawirin at may hinang pagbuhos ng ulan ang Isabela, Cagayan, Batanes dahil pa rin po sa epekto ng amihan.
habang dito po sa Central Luzon, Metro Manila, at natitirang bahagi pa ng Northern Luzon ay mga isolated light rains naman ang pwede pong maranasan dahil sa epekto pa rin ng northeast monsoon o amihan. Sa natitirang bahagi ng bansa ay mga localized thunderstorms naman ang pwede pong magdulot ng mga pagulan, pero mga panandali ang pagbuhos lamang po ito. So wala tayong inaasahang widespread na pagulan sa araw na ito, liban sa mga isolated cases of thunderstorms. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility at wala rin gale warning na nakataas sa bahagi ng ating mga baybaying dagat. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Maraming salamat po, Miss Lori de la Cruz, ang ating Pag-asa Weather Specialist. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Gising! Kapag patuloy na iba pa nating tampok na balita sa oras na ito, nangangamba si Senator Amy Marcos na baka malalaking kumpanya lang ng petrolyo ang makikinabang sa isinusulong na suspensyon o tapyas sa excise tax sa langis. Giit ni Senator Amy, ang mga kumpanya ng langis ang nag-aangkat ng petrolyo kung saan sila ang direktang nagbabayad ng excise tax, kaya sa kanila nakasalalay kung paano maipapasa sa publiko ang epekto ng suspensyon o kaltas dito. Dagdag pa ng mambabatas, bagaman boboto siya pabor sa panukala, dapat anyang tiyakin na mararamdaman talaga ito ng publiko. Giit pa ng senador, bukod sa mawawalan na ang pamahalaan ng halagang 137 billion pesos na revenue, posibleng hindi rin bumagsak ang presyo ng gasolina kung oil importers lamang ang makikinabang. Bunsod nito, muling isinulong ng mambabatas ang pagsuspende sa value-added tax o VAT sa langis dahil agad itong mababawasan ang presyo ng petrolyo. Gising! Sa oras na alas 5:17. O yun, tama na yun ha. Baka na. Tanggap na tayo ng sunod-sunod na report. Panahon na hihintayin bago suspendehin ang excise tax sa langis, dapat daw iklian. Report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dahil sa extraordinary na sitwasyon dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East, iginit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mas maikling panahon para suspindihin o ibalik ang excise tax sa mga produktong petrolyo alinsunod sa rekomendasyon ng DBCC o Development Budget Coordination Committee. Iminungkahi ni Lacson na ibaba ang panahon na i-average ang Dubai crude oil price base sa means of Platts Singapore mula sa kasalukuyang isang buwan sa 2 linggo bago suspindihin ang excise taxes. Ito'y para agad na maramdaman ng mamimili ang ginhawang may dudulot nito. Ayon kay Lacson, pwede rin gamitin ang 2 linggong palugit para maibalik ang excise tax upang hindi naman mawalan ng mas maraming revenue ang pamahalaan. Binanggit din niya na tinatayang 136 billion pesos ang mawawalang kita ng gobyerno para sa 2026 na kapag idinagdag sa 200 billion pesos budget shortfall ngayong taon ay aabot ito sa 336 billion pesos ang kakulangan sa pondo ng pamahalaan. Kasabay nito iginit ni Lacson ang pangailangan ng pamahalaan na unahin ang mahalagang paggastos. Binanggit niya ang naunang suwestyon niya kay Executive Secretary Ralph Recto upang makatulong sa malaking kakulangan sa budget. Ito sa pamagitan ng pansamantalang hindi pagputupad ng mga infrastructure projects at iba pang items na pinasok ng mga mababatas na may markang for issuance of SARO o yung FISARO o impounded. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impinametodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Samantala, isa pa pong report. Alegasyon ng 18 nagpakilalang sundalo kaugnay ng pagdadala ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan, iniimbestigahan na po ng Ombudsman. Report mula ka Patrol 38, Jen Patrolya. Binibiripika na ng Office of the Ombudsman ang alegasyon ng 18 individual na nagpakilalang dating sundalo na naghatid umano ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, sabay na isinasagawa ang investigasyon sa nilalaman ng joint affidavit ng grupo
at ang pagpapatunay sa kanilang mga pagkakakilanlan. Iginiit ng ombudsman official na hindi na kailangang hintayin ang verification ng mga pagkakakilanlan ng mga dating sundalo bago umusad ang pagsisiyasat sa mga paratang. Nauna nang inatasan ang National Bureau of Investigation o NBI na tumulong sa pag-verify ng pagkakakilanlan ng mga ito habang patuloy ring sinusuri ng ombudsman ang mismong laman ng kanilang salaysay bilang bahagi ng due diligence. Hinihintay na rin ang tanggapan ng 18 magkakahiwalay na affidavit mula sa abogado ng grupo na si Attorney Levito Balicod upang mas mapagtibay ang kredibilidad ng mga testimonya. Kinumpirma rin ng ombudsman na magsasagawa muna sila ng evaluation at fact-finding bago padalhan ng sabina ang mga nasabing sundalo dahil ang isinumiti pa lamang ay joint affidavit at hindi pa formal na reklamo. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, Special Joint Price and Supply Monitoring pangungunahan ni Pangulong Marcos ngayong umaga. Detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Nakadagdang sumama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikakasang Special Joint Price and Supply Monitoring ng DTI at Department of Agriculture ngayong umaga. Sa gitna na rin ito ng ginagawang pagbabantay ng pamahalaan sa presyo at supply ng mga pangunahing bilihin, lalo't nagtaas na ang presyo ng produktong petrolyo. Inaasang sa joint monitoring ay titiyaking magiging abot kaya pa din ang presyo at sapat ang supply ng pagkain, gayon din ang pangunahing bilihin para sa publiko. Makasama naman ang Pangulo sa pag-iikot sina DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at DTI Secretary Maria Cristina Roque. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Dako naman tayo sa Senado. Pieza tumutulong sa rehabilitation ng 10 paliparan sa bansa. Detalye, Patrol 19 Celly Ortega Bueno. Tumutulong ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA sa rehabilitasyon ng 10 domestic airport sa bansa. Sa isang panayam sa Senado, sinabi ni TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid na makikipagtulungan sila sa DOTR at CAAPA upang mapaganda ang mga terminal lalo't wala pang sapat na pondo ang CAAPA para rito. Layunin ng proyekto na mapabuti ang mga paliparan at makatulong ito sa pagpapalakas ng turismo sa bansa. Kabilang sa mga isasaayos sa mga sumusunod na paliparan, Butuan Airport, Zamboanga International Airport, Tuguegarao Airport, Siargao Airport, Rojas Airport, Pagadian Airport, Lawag International Airport, Calibo International Airport, Dumaguete at Calbayog Airport. Kabilang sa inaayos ang air conditioning systems, pagbili ng brand new gang chairs, baggage carts at flight information display system. Ang kay Lapid, mahalagang maayos ang infrastruktura ng mga airport, kabilang na ang pagpapahaba ng runways na lapagan ng malalaking eroplano upang mapababa ang gasto sa biyahe at mahikayat ang mas maraming turista na bumisita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa himpilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, pasahe sa eroplano itinaas na rin ng Civil Aeronautics Board. Ulat ni Patrol 45 Raul Esperas. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa buong mundo ay napilitan ding aprubahan ng Civil Aeronautics Board o CAB ang pagtaas ng surcharge rate sa domestic flights na tataas ng halagang 787 pesos. Samantalang sa international trip ay inaasang madadagdagan ito ng 6,208 and 98 centavos. Ngayon pa man,
Ito ay matapos na magsumiti ang iba't ibang airline na nakabase sa Pilipinas at sa ibang dagat ng kahilingan ng dagdag pasahe. Katulad ng inaprubahan ng LTFRB ay nagdagdag pasahe na rin ang mga sasakyan ng bus at sasakyan ng jeep. At ang Civil Aeronautics Boards na siyang nangangasiwa naman sa sasakyan na panghipapawid ay naglabas na rin ng kanilang desisyon. Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ang tama, naglilingkod ng tama, Simpira May Todo Locas, DWIC. Pino Gising! Dako naman tayo sa kamera. Pagdinig kaugnay sa reklamong inihain na laban kay Congressman Bong Suntay, ipagpapatuloy ng Ethics Committee ngayong araw. Detalye mula ka Patrol 30, Jelly Mendez. Muling ikakasa ng House Committee on Ethics and Privileges ang pagdinig ngayong araw kaugnay sa reklamong inihain laban kay Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Ito'y bilang tugon sa naging privilege speech ni House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Ann Matibag at sa isinampang ethics complaint ng grupo ng mga kababaihan na pinangunahan ni Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, bunsod ng kontrobersyal na mga pahayag ni Suntay patungkol sa kanyang imahinasyon sa aktres na si Ann Curtis. Sa motion sa plenaryo ni 4-piece Party List Representative JC Abalos, ang chairman ng komite, inoobliga si Suntay na dumalo sa pagdinig para sagutin ang reklamo at ipaliwanag ang sarili. Matatanda ang binigyan ng 10 araw ng komite si Suntay para sagutin ang ethics complaints laban sa kanya. Tiniyak naman ni Abalos na patuloy na tutugunan ang mga reklamong ihahain sa komite, kasabay ng pagsunod sa patakarang pinaiiral sa Kamara at bilang bahagi ng due process. Nakatakda ding maglabas ng committee report ang komite kung saan ay nakasaad ang kanilang rekomendasyon o magiging aksyon kay Suntay na siyang iaakyat sa plenaryo ng Kamara para pagbotohan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Diyan lamang po kayo ang ating oras. Pagpapatuloy ng ating balitaan, suportado ng Makabayan Block sa Kamara ang planong nationwide transport strike ng grupong Piston bukas sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Makabayan Block, lehitimo at napapanahon ang aksyon ng mga tsuper at operator na mismong nabibigatan sa epekto ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Hindi makatarungang polisiya sa sektor ng transportasyon at kapabayaan ng gobyerno. Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na panakibutas lamang ang paggawad ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi tutugon sa tunay na sanhi ng krisis. Naniniwala ang Makabayan, isang decisive legislation at regulation laban sa paghahanap ng pagkakakitaan ng kailangan ng taong bayan at hindi discretionary powers sa pansamantala, may pinipili at para sa political convenience. Pino Gising! Itinutulak naman po ng Akbayan Reform Block sa Kamara ang House Resolution number 888 na layong itaas ang fuel subsidy ng mga mangingisda sa gitna pa rin ng mataas na presyo ng langis. Sa ilalim ng panukala, hinihimok ang Department of Agriculture o DA na itaas sa 5,000 piso o 5,000 pesos mula sa umiiral na 3,000 piso ang fuel subsidy ng mga fisher folk. Ay kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, hindi sapat ang naturang halaga sa harap ng walang humpay na oil price hikes dahil sa girian sa gitnang silangan na nangangamba po mga mambabatas na posibleng maipasa sa mga consumer. Nangangamba pa sila, naipapasa naman na talaga sa kanila, naipapasa naman na talaga sa atin. Ang malalaking gastos kung hindi kakayanin ng mga mangingisda ang kasalukuyang krisis. Kaugnay nito, iminungkahi rin ng Akbayan Reform Block na i-access ang 10 billion peso Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Fund upang matulungan na nasa 2.7 million na mga mangingisda. Pino Gising! 5:33 po ng umaga, pinalad po tayo na makapanayam ang isang psychologist hinggil po sa nakaraang report ng EDCOM 2 hinggil sa nakaka-apekto daw sa test scores ng mga estudyante ang bullying. Bukod doon sa report ng EDCOM 2 na nabansagan na nga tayo bilang bullying capital of the world. Hindi ko alam, world of Asia. Pangalawa dito, may panawagan. Hindi ko alam kung nabalitaan niyo yung panawagan ni Senator Bam Aquino nung nakaraang Lunes, yung ukol sa urgent reporting at patawan ng parusa. How would this affect yung
pamamaraan ng pagdidisiplina ng mga magulang. Kaya sabi ko, marapat lang na tawagan natin. Isa sa mga suki na to, naging suki na rin namin to sa life balance. Kaya buti naman at pinagbigyan tayo kahit napakaaga ng schedule. Okay. Nasa kabilang linya po si Dr. Camille Garcia. Good morning po. John Riz Galata po and Daryl Justin. Morning, Doc! Hi, good morning. Good morning, John. Good morning, Daryl. Good morning. Ayan, gising ako ha. Okay, thank you, Doc. Alam ko napakaaga kumpara nung dati sa life balance na alas 6 ng gabi. Ito naman 5:30. Pero Doc Camille, maraming salamat. Maraming We salamat believe po. na kahit patapos na, Doc, yung school year, it's still a pressing issue para mabansagan ang Pilipinas na bullying capital. Your thoughts on this, Dr. Camille, lalo doon sa report ng EDCOM 2 about it? Actually, nakakalungkot dahil kasi maraming unreported na mga bullying acts and it can even lead actually may mga reports pero hindi kasi nababanggit pero dito sa Quezon City napag-alaman namin na meron pang ang bata na nag-commit ng nagpatiwakal na mismo sa loob ng eskwelahan dahil sa pangyayari ng bullying. Kaya yun yung mga nakakalungkot na na pangyayari yung hindi nire-report sa sobrang takot din ng mga biktima ng bully. Tapos umaabot sa punto na ganyan na nga, hindi nagiging maganda yung mga pangyayaring ito. Tapos parang nawala, hindi mo alam kung ano yung gagawin ng eskwelahan, kung ano yung ginawa sa mga sa biktima o yung even din sa mga bully itself. Ngayon, Doc, Yun yung nakakalungkot dun. Medyo didiretso ko ng konti tungkol doon. Doc, sa tingin Sige. ninyo, in your opinion, based siguro din sa mga findings at studies at naririnig niyo yung mga reports na nakakarating siguro sa inyo, saan sa tingin ninyo may pinakamalaking pagkukulang dito? Is it really yung mga ini-enforce na guidelines ng school pagdating sa pagdidisiplina, yung manner ng pagdidisiplina sa mga estudyante? O do you think na sa bahay pa lang may mismo. malaking problema na kaya nagkakaroon ng malalang kaso ng bullying sa labas ng bahay? Speaking of the kids. Okay, kung tungkol sa bahay, siguro unang-una, bakit natututong mag-bully ang isang bata? It's probably because nakikita rin sa mga katandaan or yung merong nakikita na aggression na nai-imitate din ng mga bata and then eventually sasabihin natin parehas, disiplina. Ngayon sa eskwelahan, siguro limited ang self-awareness program pagdating sa bullying at saka at the same time, ang alam lang kasi natin pag sinabing ng bully, suspension, ganun, pero hindi sila natatakot sa mga possible consequences. So siguro kung ngayon ng panahon na ito, makita talaga at nailatag nila kung ano talaga ang consequences ng pagbubully at saka talagang ipinapatupad ito, probably medyo magkakaroon talaga ng tibay yung mga anti-bullying act na mga Republic Act na ganyan. At the same time kasi yun yung problema Hindi naman din tungkol lang ito sa yung sabihin mo nangyayari sa eskwelahan. Nagkakaroon ng extension sa mga digital platforms. And pagdating doon, hindi mo kilala kung sino na yung nambubuli sa'yo. Diba? Kaya mas lalong nagiging malawak yung apektado. Unlike siguro sabihin mo noon mambuli sa panahon ng mga 80s, 90s and even early 2000 may nambuli hanggang lang. Tapos na pagdating sa eskwelahan. Hindi na aabot sa punto na i-expose pa sila sa magiging viral na video pa, umaabot pa sa hindi talaga na bibigyan ng tuon ng pansin ng eskwelahan. Ganun. Okay, Dr. Camille, pabor po ba kayo doon sa mungkahi ni Senador Bam Aquino na patawan po ng parusa yung mga magulang ng mga bullies, knowing na isa lamang po yung tahanan sa mga factors kung bakit nambubuli po yung, sabihin natin, isa lang yun sa mga factors. Pero nabanggit nga po ninyo, meron pang sa online, syempre may mga nakakasalamuha din po sila sa school. So favor po ba kayo doon na patawan ng parusa yung mga magulang? Ngayon, kung sasabihin mo papatawan ng parusa yung magulang, ano naman ang gagawin syempre mas lalo magkakaroon ng retaliation dahil kasi sasabihin nila hindi naman nila alam na nagkakaroon ng ganong kaso. So parang ang hirap para palawigin mo yung ganitong klaseng pagkakataon na pati magulang paparusahan mo. The more na malalaman nila na baka lahat ng anak na bully, lahat ba ng ganitong pagkakataon na kahit na dinidisiplina ng magulang, it's more of siguro dapat magkaroon talaga ng programa para sa magulang bago po ipasok sa eskwelahan na yung may talagang oriented na ganito po ang mangyayari niyan. Yung talagang binibigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng awareness na
kung ang anak nyo ay nagpapakita ng aggressiveness, talagang kinakailangan mag-undergo ng ganitong klaseng programa. Kasi siguro, pagdating naman sa ganyan, malalaman na natin kung sino yung medyo may pagka-agresibo, yung medyo sabihin na natin, nag-uumpisa pa lang, kahit elementarya pa lang ang isang bata, meron talagang ganong klaseng behavior. So pagdating sa ganyan, dapat magawan o maagapan. Unfortunately, ang nagiging problema natin, kahit tanungin nyo sa mga public schools, ilan ang guidance counselor or pwedeng gumabay sa mga estudyante. Kung minsan hindi ko alam kung sa buong, what if kung isa lang ang guidance counselor sa buong eskwelahan, na napaka-limited din yung access sa mga ganyan na pwedeng gumabay sa estudyante. Ang mga teachers din, sa tingin mo, ganun ka-epektibo ba na masusumbong mo sa teacher? Anong gagawin ng teacher pag sinumbong na may bullying ganito? Hindi rin nila alam, i-report ba nila kung saan, or meron ba silang dapat gawin, or sana yung ganong yung programa na pag nag-bully, may programa ang eskwelahan, dito ka, parang ganon. So hindi talaga magkakaroon ng pagkakataon din na yung estudyante, alam nila yung mga possible consequences. Pangatlo, pag nasa loob ng eskwelahan, sa tingin nyo, estudyante lang ang nabubuli, di ba kung minsan mga teacher din nabubuli? Exactly. Oo. So, nakikita nila yun eh. Nakikita nila yun eh. So, paano mo pasasabi? Kung makikita mo may kahinaan na rin yung teacher dahil kasi binubuli ng kung sino. Or ultimo yung mga estudyante, ang gagaling din mambuli. At saka minsan yun pa nga Doc ang nakakalungkot yung mga estudyante pa yung nauuna to a point na 'di ba umaabot pa minsan sa pagkakataon na yung mga teacher umiiyak tas ang ending imbis na makatulong sila hindi na rin minsan pumapasok yung mga teacher na insecure tas nawawala na ng gana at minsan ito Doc kanina nabanggit ninyo yung tungkol dun sa paano tinuturuan ang mga bagets sa kanilang mga tahanan ng mga magulang. Minsan, pinapasok pa nga nila, Doktora Camille, yung mindset na, di ba, nabanggit niya rin kanina na nung panahon ng mga, yung older generation would say, hindi, kaya naming tagalan yan. Imbis na ma-motivate yung mga kabataan natin na ang maging mindset ay, hindi kahit nasabihin nyo, mami, daddy, tito, tita, na noon, tinatawanan lang namin yan. It's a different generation nowadays. Lalo na, Doc, itong sa social media naman ngayon, na sabi nyo nga, anonymous most of the time din, hindi nila makikilala kung sino yung bubuli. Ano sa tingin ninyo, Doc, yung, kung may maisasuggest, magbibigay ng pagkakataon to tell the government, lalo na sa Information and Communications Technology Department, kung paano makakurb ito? Ano ang best ways to do it para mas lalong masawata? And do you even think, Doc, kasi isa sa sinabi ng sa may hearing na Senado ni Senator Bam na from a bullying capital to having zero bullying policy, posible pa ba talagang maabot ito with the stage or with the situation that we have right now? Ang hirap kasi, kung tutusin, una-una, hindi ko alam kung talagang nai-involve yung tinatawag nating family school partnership kasi hindi lang bata ang kinakausap, kasama dapat ang mga magulang sa pagbubuo ng behavioral contract. 'Di ba kasi pag merong isang pangyayari, sinumbong may nagbully, ang kinakausap lang estudyante, hindi talaga nai-involve kaagad yung mga parents. So dapat siguro in the first place pag may nangyaring ganyan, patawag kaagad yung magulang at hindi pa pwedeng sabihin nyo na kayo ay busy or whatever. Kasi doon na natin pwedeng sabihin yung sinabi ni Senator Bam na ay talagang paparusahan na natin pati magulang pagdating sa ganyan. Bakit hindi kayo nagko-cooperate? And then siguro pagdating din sa ganyan, sa halip na suspension agad, pinagbabayad ang bully ng pamamagitan ng pakikipag-usap na mismo doon sa biktima. Kasi di ba parang ang nangyayari, suspended. So wala parang suspension lang, hindi umabot sa putong na nire-restore yung tamang yung gabay with the gabay ng ng counselor na para maunawaan ang sakit na dinulot niya at kung gaano at paano niya aayusin ito. Kasi parang sa kanya sinuntok ko, sinampal ko, tapos parang suspended, tapos, 'di ba? Ganun yung nangyayari. So ang hirap-hirap din talaga para sabihin natin na magkaroon ng magandang
intervention. Pero pwede naman dito kung talagang sabihin natin ultimo from the school, from the home, ma-implement din yung tamang pagdidisiplina. Siguro parang lahat magkakaroon ng reset button pagdating sa ganyan para sa ganun maintindihan natin na etong bullying na to, it can lead not only to possibility na hindi maganda ang mangyayari sa isang kabataan pero aabot din sa punto na merong nagpapatiwakal because na bully. Kaya yun nga, Doc. At saka siguro isa na rin na maganda maalala ng mga school administrations, lalo na kung nasabi niyo, Doc, ipapatawag yung mismo mga parents. Kasi whether we like it or not, ito nangyayari sa totoong buhay, lalo na pag sinabi sa bata yan, kunwari nagbigay ng mga correspondence para ipatawag yung magulang, yung mga bata, hindi na sasabihin yan. Kasi nga magkakaroon ng iba't ibang dahilan. Tapos pag tinanong ng magulang, kamusta ka sa school? I'm okay, I'm fine, gano'n. Di ba? Doon na nagsisimula naman. Totoo yan. So talagang dapat mahalagang tignan na ang bullying hindi lang ito isang bilang disiplina sa bata, kundi bilang isang community issue. Kasi kung magiging community issue ito, nangangailangan talaga na magulang, yung guro, maging yung mga content creators na humuhubog sa isipan ng kabataan. Kasi di ba, kumisan tayo, ang laki ng impact ng mga content creators ngayon to the point na parang nakikita nila, na-orient sila na tama ba ganito or maaring nagagaya nila kung ano yung nakikita nila. Di ba? Exactly. Kaya nga, maganda na mak-curb kagad ito. Anyway, Doktora Camille, baka meron pa kayong mga pahabol na mensahe o paalala o panawagan sa mga viewers and listeners natin ngayong umaga, Doc? Particularly sa mga magulang and students natin. Yes, exactly. Okay, siguro kinakailangan pagdating sa ganyan, alam ko na takot ang mga biktima o witness na nagsusumbong dahil sa banta ng restback o dahil sa tingin nila ay wala pang yung sabihin na natin seryosong aksyon gagawin ng school. Pero siguro kung lahat tayo bilang mga nagwi-witness dito, huwag kayong matakot na isumbong yung mga bagay na ito dahil kasi ito yung maaaring tsansa na nakakasalba kayo ng buhay. Dahil kasi kumisan tayo bystander, yung kumisan, di ba, lahat natin, nakikita natin, ang daming actually nagiging bully at nagiging biktima ng bully dahil sa panonood lang. Nakikita nila na parang, ay, may aggression na umaabot dito or kaya naman, ito yung paraan ko para magkaroon ako ng konting kapangyarihan kasi yung umaabot tayo doon sa kuyog mentality. So dapat lang siguro paigtingin natin yung tamang values, yung tama pong pagdidisiplina at siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, umpisahan natin talaga sa ating mga tahanan para sa ganun, maging tama rin ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Ayun. Doc, next time, budulin kita ulit. Ito pag-usapan natin sa life balance one of these days. Magkwentuhan tayo ulit. Sige. Pakausap ko na lang din kay Kim. Pero again, Dr. Camille, maraming salamat po Thank sa you so paggising much ng po. napakaaga para makausap namin because sa dami ng issues ngayon, ito baka nakakalimutan na and I think it's high time na mapag-usapan ulit ito kahit napatapos na yung school year. At sana magsilbing aral na to sa lahat na bullying is never a good option. Doc Camille, maraming salamat. God bless po. Thank Good you so morning. much po. Ay, thank you so much din, Daryl and John. Maraming salamat. Thank you po. Yan po, nakasama natin at nakausap ang isang psychologist ng suki natin na si Dr. Camille Garcia. Pinoy Gising! O siya, standby muna, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Oy, wakey, maya-maya, tataas naman ang presyo. 12 minuto na lamang po bago mag-alas 6 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! 8 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, tanggap pa tayo ng report. Hiwalay pang fuel subsidy na ipamamahagi sa mga PUV at iba pang transport sector, inihahanda na ng pamahalaan. Nagbabalik Patrol 13 Gilbert Perdez. Inihahanda na ng pamahalaan ang hiwalay pang subsidy na ipamamahagi sa mga PUV at iba pang transport sector. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, target nilang simulan ng pamamahagi ng fuel subsidy sa huling linggo ng buwan para sa iba't ibang transport group na apektado ng mahal na presyo ng petrolyo. Sinabi ni Lopez sa ginanap
na event sa Maynila kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isasama na raw sa makakatanggap ng fuel subsidy ang mga bus na hindi anya kasali ngayon sa ipinamamahaging cash relief assistance ng DSWD, maliban naman sa 2.5 billion pesos na pondong nakalaan para sa DOTR fuel subsidy program. Sinasapinal pa ang halagang matatanggap naman ng mga benepisyaryo dahil nakadepende ito sa operating cost ng bawat sektor. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Tadanglas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. May humahabol ng Metro Patrol. First batch ng mga benepisyaryo na assistance to transport groups umarangkada na sa Navotas Convention Center. Report mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth! Sinimulan kahapon ng umaga ang pamimigay ng cash assistance sa mga tricycle drivers alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Navotas City John Ray Chanco, ang tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 5,000 piso sa bawat kwalipikadong driver ay manggagaling sa Department of Social Welfare and Development at layunin nito na matulungan ng transport sector sa gitna ng pagtaas ng presyo ng krudo at langis bunsod ng umiigting na digmaan sa gitnang silangan. Isa ang Navotas sa 30 sites sa Navotas sa National Capital Region na maging kabahagi ng payout na ito. Nakipag-ugnayan sa mga presidente ng TODA o sa Navotas City Franchising Permit and Processing Unit ang mga benepisyaryo para malaman kung kasama sa listahan ng mga ito. Dala ang valid driver's license at photocopy nito na ginanap sa Navotas Convention Center kahapon. Umabot naman sa 1,605 na tricycle drivers ang nakakuha ng tulong kahapon na nagpaabot ng pasasalamat si Mayor Chanco kay Pangulong BBM at kay DSWD Secretary Rex Gatchalian sa tulong na binigay sa mga drivers ng lungsod. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alex Ayala, posibleng magkaroon ng rematch sa Police women tennis player. Pakinggan natin ang Balitang Sports. Magandang umaga paring Daryl at paring Riz. Narito na ang nanggigising na sports news. Posibleng magkaroon ng rematch si Filipina tennis star Alex Ayala laban sa world number 3 Iga Swiatek sa Miami Open matapos makakuha ng first round bye sa tournament draw. Seeded number 31 si Ayala at hinihintay pa ang kanyang makakalaban sa round of 64. Kapag nanalo si Ayala sa nasabing laban, posibleng matuloy ang rematch nila ni Polish tennis player Swiatek, isang taon matapos ang kanilang unang paghaharap. Noong 2025 Miami Open, ginulat ni Filipina tennis player ang tennis world matapos talunin niya si Swiatek sa quarterfinals kahit number 40 pa lamang siya noon. Gayunman, natapos ang kanyang laban nang matalo si Jessica Pegula sa semifinals at muling nagharap sa Madrid Open noong 2025 kung saan nakabawi si Swiatek. At yan ang aking sport news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman sa ating showbiz news, Jeric Gonzalez, inaming hiwalay na sila ng beauty queen na si Rabia Mateo. Showbiz news mula kay Mima Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Para sa aking balitang showbiz, inamin na aktor na si Jeric Gonzalez na isang mutual decision ang hiwalayan nila ng beauty queen actress na si Rabia Mateo. Sa panayam sa aktor, sinabi nitong isang taon na silang hiwalay, ngunit tumanggi ito magbigay ng detalye bilang respeto kay Rabia. Ayon kay Jeric, pareho nilang sinubukang ayusin ang relasyon, ngunit naawi ito sa mutual decision na piliin ang kanilang personal growth. Gayunpaman, nanatili sila magkaibigan at nagpapasalamat siya sa mga natutunan sa kanilang pagsasama. Humingi rin ng paumanhin si Jeric kay Rabia at sinabing ipinagmamalaki niya ito at patuloy na susuportahan sa kabila ng kanilang hiwalayan. At iyan ang aking balitang showbiz para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising!
At syempre, bago po tayo magtapos, batiin Hindi po pa, di ba muna. Hindi sabi pa mo muna. 30 oras na balitaan? Hindi natin kakayanin. Hindi yan. natin kaya, may mga ibang anchor pa, ikaw talaga. Tama. Uy, ako'y, ito good muna, si happy anniversary kay Kuya Jom, ating Garden wow. Duty, si Kuya Jomer Tayon at si Maring Ana, akala mo kumpare na. At saka si Miss Annalyn Tayona. Parang 15 years nang kasal si Kuya Jom, ha? Sana Happy anniversary po. Sana magpatuloy pa sa 16, 17, 18, and more and more. 50, Forever and 100. ever. You're long enough for me. Ay, kanta pala yan. Ay, Sorry. Ay, sa mga nasa social media natin sa live streaming, si Mama Susan Geronimo, hinintay pa namin ng iyo pa breakfast kasi nandito nga sa Pilipinas. So, malay mo, pwede mo i-order yan. Oo. Si Angela Agnes Batak, isa to sa mga listeners natin, listeners ko pala sa home na influensya ako lumipat din dito sa IZ. Ayun, nagko-comment Randy siya tungkol sa Santisas. Randy nagko-comment si Santisas. ating Angela sa bullying din. Diba, kung nakikinig. Batman, good morning! Sa Ayun. Tornino Laway Senior, good morning po. Ayun, si Kuyang Tristan Wyatt Gulay nandyan din, tsaka si Mama Erna. Good morning. Ayun. Nelson Malinaw at syempre si Mama Beth nakamonitor din sa As atin. usual Good morning naman yan si Mama po. Beth. At mabilis na shout out doon sa motorcycle taxi rider ko na binuk ko nasa C5, hindi pinansin, dumiretso hanggang makarating na sa Heritage Park. ayun. Uy, panawagan lang mabilisan sa mga motorcycle taxi riders natin. Alam naman namin ang hirap na ng buhay ninyo ngayon, mababa pa ang pasahe. Pero respeto naman doon sa mga nagko-commute na nagtsatsaga mag-book sa inyo at naghahangad na sunduin nyo sila pag in-accept. Kung hindi nyo kaya, natutulog kayo or what not, patayin nyo. Ayun, tama, Kasi, pasensya sa word, abala kayo eh. Okay. Pagigil kayo. Sige, Okay. magpatama ko. Tama Ano pa na. masabi ko? Tama Good na, morning. Tama. Yan. Ayun. Tama na at yan ang... Tama. Hindi, patama ka muna. Asan ang ating patama Ayan, nasa quote? TV. Ayun. Nasa TV. Ayun. At ang ating patama quote, ang gasolina pataas ng pataas pero ang ginhawa ng buhay pababa ng pababa. Ayan at yan ang kaliputan ng mga balita ngayong Miyerkules. Yun. Kami po ang inyong nakasama, John Riz Galata. At humabot po si Daron Justin. Paalala ko lang, coding number 5 and 6 ngayong Wednesday. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Ang tabayanan ng susunod na programa, Pasada Balita, kasama sina Kuyang John Ibanez At Drew Nasino, alas 6 na. Good morning.